Bago ang lahat, hindi pa nadadrop yung number 25 ng Lakers, potentially i-trade agad nila bago yung free agency. Hindi pa rin sila tapos na habulin si Walker Kessler, sa bagay, pang-member din ng Snowtime. Si Kessler yung isa sa mga restricted free agent sa offseason at nasa around 25 to 30 million ang value na ipinatong sa kanya ng Utah Jazz. Mukhang kaagat din ang Jazz sa pwedeng i-offer ng Lakers dahil yung papataka ng number 25 possible isa din big man or sentro katulad ni Kessler na pwedeng mas mababa ang kontratang ibigay nila. Ang pumatak kasi sa mock draft para sa number 25 si Henry Bizar na 7-footer mula North Carolina na nag-average sa college ng 17 points, 8 rebounds, 2 assists, 1 block, 60 and 42% sa 3-point area pa. Andun pa na pwedeng pumatak si Luigi Swigo na 7'3", 19 years old mula Italy. Kasi mukhang interesado kasi yung may-ari ng Jazz dito kay Luigi kung papatak siya ng pang number 25. So disclaimer, ito lang din kasi yung hindi ko magets dito kay Luigi dahil projected siyang magiging mid-round papuntang draft pero pwede pa rin siyang sumali sa isang college team gaya ng Villanova or kaya BYU, ang team na sinusuportahan ng team owner ng Jazz. Yung BYU yung team na pinuntahan ni Dibansa at ngayon ito rin yung dahilan kung bakit gusto niyang mapunta ng Utah Jazz dahil ito yung sinusuportahang team dati ni Ryan Smith hanggang ngayon naman pala. Hindi pa nagwi-withdraw si Luigi dito sa NBA draft plus tapos na rin kasi yung date na pwedeng umalis yung isang player. Siya lang yung tanging player na galing international ang pwede ang dalawang puntahan, either NBA draft or kaya sa college maglaro. Ang Jazz number 2 sa draft. Tapos kung makukuha pa nila ang number 25 ng Lakers, pwede pa nila ma-pick up si Luigi. Kahit hindi pa nagwi-withdraw itong si Luigi, yung mga teams gaya ng Kentucky, Duke, St. John at North Carolina umayaw nang i-recruit siya dahil ayaw nilang mag-iwan ng isang open spot para sa isang player na mag-i-stay pa rin sa NBA draft. Pero yung Villanova at yung BYU ni Ryan Smith, ang dalawang team na open pa rin mag-take ng risk at mag-iwan ng isang spot para sa kanya. Ang Lakers naman walang balak mag-develop ng player galing draft. Kung ang target nila si Kessler, pwede nilang idaan sa sign and trade at possible gamitin yung mga package gaya ni Ayton, Dalton, Bando at ang number 25 pick kasama ang isang second rounder. Yung offer na yon na package ng Lakers ay para sa 25 to 30 million na contract na i-offer nila kay Kessler pero pwedeng tapatan ng Utah Jazz yun. Hindi kasi makukuha ng Lakers si Kessler ng straight up. Kailangan nilang mag-sign and trade at need nilang magbigay muna ng offer kay Kessler, hindi muna sa Jazz. At merong 48 hours ang Jazz para tapatan ng kontrata na meron ding right si Kessler na tanggihan yung offer ng LA. Pero X-factor na lang talaga doon kung matindi talaga yung pangangailangan ni Ryan Smith na makuha itong si Luigi Swigo para sa BYU team niya. Ang isa pang player na kailangang i-retain ng Lakers si Rui Hachimura. Biglang tumaas ang value niya sa 20 to 25 million per year. May bird rights itong si Hachimura sa Lakers na pwede siyang ma-retain at pwedeng lumagpas ang salary cap. Pero hindi pwedeng lumagpas ang tax apron. May kasalanan yan si Kevin Durant palipat-lipat kasi ng super team. At syempre si CJ, siya kasi yung nag-imbento ng rule na yon na pwedeng mag-restrict sa mga player na katulad ng ginagawa ni KD. Based sa report, oras na merong mag-offer kay Hachimura ng 25 million pataas, mahihirapan na ang Lakers na ma-retain siya dahil matitrigger ang tax apron at malamang iwasan ng Lakers ulit yun. Ang isang team na potentially bagsakan ni Rui ang team ng San Antonio dahil mawawala ang kontrata ni Harrison Barnes at ibang player. Nasa 25 million mahigit din yun. Plus si Champagnie rin magiging free agent na malamang i-retain naman ng San Antonio yung contract niya. Si Luke Kennard expected na i-retain ng Lakers pero nakadepende yon kung ilang taon ang ibibigay sa kanya dahil meron siya ngayong value na 14 to 15 million dollars. Kaso meron din mga teams ang umaaligid kay Kennard gaya ng Indiana, Toronto at yung Orlando Magic na nagbibuild ng team na merong mga 3-point shooter.
Kaya kasing iangat ng Magic or Pacers yung kontratang i-offer kay Kennard na mahihirapan siyang ma-retain ng Lakers. Depende na lang kung magpababa si Kennard ng kontrata. At sa ngayon, hindi rin pwedeng ihuli si Austin Reeves na papirmahin ng kontrata. Siya yung dapat unahin dahil may report na hindi siya magpapababa ng kontrata at mukhang nagulo ang side ng Lakers sa free agency. Ang Nets willing mag-over ng max contract kay Reeves, 178 million sa 4 na taon. Dahil based pa sa report, makikipag-discuss pa ang Lakers dito kay Austin Reeves para magpababa ng kontrata at wala namang report or indication na tinatanggi ni Reeves na willing siyang magpababa. Mukhang kontrolado ng agent niya yung contract ni Reeves para sa max contract. Kasama na rin kasi dyan ang Detroit at Atlanta na pwede mag-offer kay Reeves ng max contract. Based pa sa mga report, nakasalalay kay Reeves ang build ng lineup ng Lakers dahil sa contract. Pero kung tutuusin, may sapat pa naman tax apron talaga ang Lakers kahit pumirma si Reeves ng max contract. Talagang nagkukuripot pa rin talaga yung Lakers kahit nagpalit na sila ng team owner na grabe gumasto sa kanyang MLB team. Bilyon ang ginagamit.